po mga kasaksid, good morning po sa ating lahat at nandito po tayo ngayon sa Cabanatuan at meron po tayong re-reviewin na mga products po nitong company po na ito. Pero bago po muna, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng ating mga videos. So yun, simulan na po natin itong video na ito mga kasaksid. Ayan, good morning po ma'am. Unang-una po sa lahat mo, anong pangalan po nila? Ako po si Arian Christy Halbania, an admin manager po dito sa Gilcor Agrimac, Cabanatuan branch, Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Ano po ba ma'am si Gilcor Agrimac? Si Gilcor Agrimac po is, ano po siya, distributor po siya ng mga agricultural machineries. Nag-i-import po kami tulad ng transplanter from Vietnam at saka hand tractors from Thailand po. Nag-o-offer din kami ng some of services if ever po may mga gustong magpa-demo, nagde-demo din po. Ay, nagde-demo po kayo? Yes. Okay. Sige ma'am, pwede nyo po bang ibida sa amin itong ano natin, mga products po natin ngayon ma'am, ng Gilco po. Sige ma'am, yes. Ano po yung unahin natin mo? Dito po tayo, unahin po natin itong tinatawag natin na GC6RRT or Gilcor 6-rows mechanical rice transplanter po. Ito po ay ginagamit for transplanting. Ito po ay self-propelled na po siya. Siya na po yung nagmamaneuver, nagmamaneuver na lang po yung operator, hindi na po siya hinihila po. Tas may 6 rows po siya, tas yung spacing niya po is 20 by 18 cm po. 20 by 18? Yes po, sir. Okay. So, pwede po nating i-try para makita yung operation. Sample natin, mga saksid. Ayun. Ito po ba ma'am ay ano po siya? Parang depende po siya sa bilis? May ma-adjust doon? Parang gano'n, no? Yes sir, meron po tayong ano sir, ito po yung tinatawag na throttle sir, kung saan po yung adjustment kung mahina ba or malakas yung pagkakagamit nyo po. Ito po siya sir, ito po. Kasi pag pinabilis parang mapapatakbo ka na rin, no? Yes po parang sir. Ganun. Pero kung mabagal yung ano lang, pwede mong gawin kasi hindi naman na siya hihilahin. Yes po sir, hindi na po siya. Makina na to. Yes po. Itong makina ma'am, ano pong ilang horsepower po ito? Ito pong makina sir is 4-stroke po siya na GX35 po, powered by ano po siya, may displacement po siya na 35.8 cc po. 35.8 cc. Yes po. Tapos sa pag gagamitin niyo po ito ma'am, ilang minuto sa isang hektarya bago malagyan? Actually sir, depende po siya sa user po kung ilang minutes po. Pero mostly po, pagbaguhan lang po kasi, ano po sa namin is almost 1 day, 1 hectare po. Pero mostly sa feedback ng clients, pag medyo okay na po siya sir, or medyo magaling na po lahat, meron na siyang mastery sa unit, tsaka mastery din sa seedbed preparation, tsaka land preparation, may nakakatapos po ng 1.5 to 2 hectares a day. So, depende lang po talaga sa operator, sir. At saka sa lahat ng factors na pwedeng maka-affect kung ano ba yung pwedeng mga delays niya or makaka-delay sa kanya, ganun po. So, magdedepende lang po lahat sa operator at preparations. When it comes ma'am sa operators, may training ba sila pag bibili nito? Or, Actually sir, hindi naman necessary na magkakaroon ng training dito kasi easy to operate lang naman po siya sir. Okay. Yun lang po. Tsaka pag sa field, ganun lang din yung ano niya, takbo. So, di naman necessary na ano talaga sir. May ano siya. Parang may manual lang siguro sa kanila na yes, or sasabihan sila bago bumili. Parang yes ganun. Po, ganun lang po sir. Sa bagay, isa lang naman yung
operator niya, yung mag-ooperate ng ano. Yes po. So ito mga saks, pwede ba natin malaman kung magkano po yung presyo nito? Ano na? Ang pick-up price po, sir, is 99,500 pesos po 99. plus delivery fee if ever deliver to pag gusto nila pa-deliver. Opo. Pero Yes pag po. pick upin lang nila, walang bayad. Yes. 99,500. 500 po yung fixed Okay. price na po. With Ayan po, free mga spare kasasi. parts na po siya, mga ilang spare parts po. Oh, kumbaga, kukunin nila dito, gagana na. Yes po, sir. Oo. Ready to use na po Ready siya. to use na. Yes po. Okay. Tapos ano yung, ma'am, size ng bed niya, ma'am? Yung tawag dito, yung pinaglalagyan niya ng ano? Seedling trays seedling- po. seedling Ang tray. size po ng seedling trays na kasya dito, sir, is 60 by 20 centimeter po. Yun ba yung ordinary, yung standard? Hindi po, sir. Hindi. Kasi yung sa mga old model po, sir, like yung mga walk-in, walk-behind na mga transplanter is 60 by 30 kasi yun. Ito kasi mas maliit yung sa amin. Anong size? 60 by 20 centimeter po, 60 sir. by 20 centimeter. Yes po. Ganyan po siya, sir. Ayun. Ayan mga saksid. 16 by 20 centimeter ang size niya. Tapos 6 ang pwedeng mailagay Yes po, sir. dito Anim. sa transplanter. Okay. Tapos yung spacing niya ulit, ma'am, ilan po ba yun? 20 by... Yung row spacing niya po is 20 cm, tsaka hill spacing niya is 18 cm po. 20 by 18. Yes po. Okay, mga saksid. Kasi, di ba, ito ma'am, hybrid, mapa-inbreed, pwede ba? Yes, sir. Hybrid and inbreed, pwede po siya. Pwede siya. Kasi pwede po nating i-adjust. May mga adjustment okay. po sa fork na for hybrid and for inbreed din po. Ganun. Yes oo. po. Kumbaga, ikaw na ang magtatantya kung anong gusto mong size. Yes po. ng- Pero yung standard namin dito, sir, is for hybrid. Kasi 2 to 5 Oo, for hybrid. pieces na seedlings yung nakukuha niya, yung standard. Tapos if ever naman kung inbreed, adjust lang po natin yung planting fork niya. Opo. Papalapit lang natin konti dito sa unit. Kasi di ba ma'am, yung iba ma'am nagtatanim sila pag wet season, karamihan hybrid, di ba? Opo. Pero pag dry season naman, karamihan puro hybrid Yes po. yung tinatanim nila. So yun, pwede po siya sa inbreed at pwede rin po siya sa hybrid mga kasaksid. Ano po ba yung next natin ma'am? Na ano po? Meron po tayong NT141 na hand tractor po from Thailand. Hand tractor. Ito po mga kasaksid, galing po to from Thailand. Yes. Di ba? Dito pa yung tinatawag na Thai concept. Ito Yes. naman Thai concept naman ng Yes. Thai So, concept. ayun, mga kaksid ha. So, ito po ma'am, pwede paki-explain sa akin kung ilang horsepower to, yung ano natin, 1,550 ba? Ano po siya, sir? Horsepower Ang engine po na ginagamit namin, sir, is 15.5 HP po. 15.5 HP. Pero minimum horsepower na pwede niyang gamitin dito is 12 HP po. 12 Then HP. maximum is 20 horsepower po. 20 Yun horsepower. po yung pwedeng range na pwedeng ilagay dito na engine. So, dito Tas- tingnan natin mga kasaksi. Dito, kasi hindi ka na, yun nga, yung napapanood nyo sa Thailand, hindi ka na kailangan maglakad pa, hawak-hawak pa meron na silang upuan. Ayun ang kagandahan niya. At ito man parang rotavator, no? Yes po. rotavator. Parang pambasag po siya. Tinatawag po natin siyang multi-packer po. Kumbaga bago taniman ito na? Or hindi pa? Hindi pa, sir. Kailangan pa po nating bungkalin kasi Bungkalin, parang yung use ng cultipacker is babasagin niya yung mga malalaking ng lupa po. Lupa. Pero pwede naman siyang direct, sir, pero kailangan po natin ng mga 2 to 3 passes po. Ganun po siya. 2 to 3 passes. Opo. Okay, tatlong balik. So, ito siya. Papaandar na Ayun, po natin. pwede. Sige, sir. Sige. Ayan, mga saksid, papaanda rin yung ano naman. So, ganito lang siya.
Ito ma'am, yung MKJ, yun yung pangalan ng ano ma'am, no? Sa Yes Thailand. po, sir. MKJ Yung pangalan ng ano nila, Yes po. paggawa nila. Tas hindi lang po itong Cultipacker yung naa-attach, sir. Marami din po tayong pwedeng attachments na ilagay po. Pwede Meron po rin. tayong 8-disc harrow, tsaka meron tayong bed maker, meron po tayong corn and rice seeder po. Tas pwede din po may double disc plow din po. Ay, ito ma'am, sa corn seeder to. Corn seeder naman. Yes po, sir, na pwedeng i-attach natin dito sa Pwede rin ilagay handlebar po. din. Yes po. So ito ma'am, magkano naman yung presyo nitong ano natin? Yung price po niya, sir, is if chassis only is 195,000 po. 195,000. Chassis lang po, yung setup lang po na ganun. Pero itong setup na to, kung chassis yung with buo na lahat. yes po. Chassis with engine po, sir, is 250,000. 250,000. Yes po. Kasi iba-iba kasi yun, sir. May iba kasi yung prices ng attachments namin. Additional po siya. Additional siya? Yes po. Okay. Like- So, ito ma'am, may warranty naman siya. Actually, yes sir, yes po. Yung transmission natin po is 2 years warranty po 2 siya, years sir. warranty. Yes po. Opo. So, yun mga kasaksid. At ito kung bubuhin nyo, nasa 250,000 kung buo kasama yung makina. Pero kung ito lang ma'am, magkano ulit? Yung for example, ito lang. Etong set na to, sir, na chassis with engine, tsaka Cultipacker is 286,500 po. 286. Kapag kasama na rin po. Yes po. Okay. Pero pag ito lang ma'am, tas wala yun, yung ganun. Pwede ba nilang gawin yun? Yes po, sir. Pwede po. Like itong attachment lang na to, na Cultipacker or pagulong is 36,500 po yung presyo po. 36,000. Okay. Yes po. So ito mga kasaksid, 36,000. Tas ito naman ma'am, yung for example, wala rin yung makina, tas ito lang. Yes, Magkano sir. nila Yung ano, sir, 8-disc harrow is makukuha nila sa price na 54,500. Tsaka yung corn seeder naman po is... Ano sila? Yes Magkadugtong sila, no? Yes, hindi po siya magkadugtong, sir. Iisang attachments lang po talaga sila. Ayaw pala kasi... Yes po. Yung mga pin po yung parang palatandaan niya na iba-iba po sila. Iba-iba sila. Yes po. Ito, nasa Corn and rice seeder po, sir, is worth 38,500 po. 38,000. Yes Tapos po. ito namang pang ano mo, pang kayo, 8-disc harrow is 54,500 po. 54,500. Yes po. Tapos meron din po tayong bed maker na available dito na nagkakalaga ng 18,500 po. 18,500. Yes po. Bed maker naman yan. Yes po, sir. Okay, so ito mga succeed. Ayan, bali nandito naman yung presyo. Makikita nyo naman dito. At kayo na bahala pumili, di ba? Kung taga dito lang kayo. Pwede nilang pick upin or pwede rin i-deliver sa kanila. Pwede nationwide, ma'am, no? Add lang ng Within shipping. Philippines po, yes po. Within Philippines. So, sige, next Magka-addition. tayo, ma'am. Next po is meron po tayo ditong manual seeder po. Manual seeder. Yes po. Mas napapadali po natin yung paggawa ng seedbed preparation natin dito. Kasi ilalagay lang po natin yung seeds natin dito, sir. Tsaka malalaglag na po siya ng sa kanya lang. So, ganun po. Ayun. Grabe, no? Ang bilis lang, no? Hindi mo na kailangan maglagay na ikaw mismo, no? Ma'am? Yes po, sir. Hindi na po kailangan ng tao. Kailangan natin ng 2 tao lang dito para pag gumawa po ng punla. Para gumawa ng punla. Yes po. Okay, so ito yung manual mga kasaksid. Magkano naman po ito, ma'am, yung manual? Ang manual seeder po is 9,800 po yung price, sir. 9,800. Meron ka ng ano, matagal mo na magagamit, no? Yes po. Oo. Ayan, mga kasaksid. Manual, meron tayo dito, 9,800. No? 9,800. Okay, 9,800. Kung ayaw nyo naman ng manual, meron naman tayong automatic. Yes Tama, po. ma'am, no? Ito So, po tinatawag automatic. natin na mechanical seeder po, sir. Ilalagay lang natin yung seedling trays natin dito. Tsaka i-on natin, isasaksak natin, i-on natin lahat. Ang parts nito, sir, is dito na po yung soil. Soil. Tas next is yung seeds. Seeds. Tas ito po yung cover soil niya po. So ganyan po yung ano niya, Ito yung magiging ano niya, kalalabasan niya. kalalabasan niya po. Yes po. Sunod-sunod na yan, ma'am. eh, no? Sunod-sunod na po yan, Sunod sir. na siya. Tas pwede nating adjustan yung lakas ng paglagay niya ng punla, sir. Tas after nun, ganun po gagawin Ganun din sa yung huli. mangyayari na. Ipapatong-patong lang Ipapatong-patong natin mo na yung lang. seedling trays. Opo. Okay, so yun, mga saksi.
Ito ma'am, parang maganda siguro to nasa bahay nila, no? O kaya malapit sa ano, kasi pwede ba siyang ano, di kuryente siya, no? Tama? Yes po sir, di kuryente po talaga siya sir. So pwedeng sa bahay lang naman kasi seedlings lang naman. Yes diba? po. Tapos dadalhin na lang naman. Yes po. Ito pong manual seeder, yung pwede nating dalhin sa field po sir, Field, sa bukid po talaga. Sa bukid. So ito mga kasaksid, automatic, ito manual, ito automatic, at ito mas mabilis, mas marami magagawa, at may lupa na rin ma'am, lalagyan mo na ng lupa. So yun mga kasaksid, at magagawa na niya, no? Ayan, magkakaroon na siya ng ganito. Ayan, mahalo na yan. Okay. So yun, tas di kuryente siya. Pwede yan ma'am yung sa ano, maglalagay ka lang ng extension, ganun. Yes po sir, pwede po. Okay, so mga ilang volts siya niya? 220? 220 volts po siya sir. 220 volts. No? So yun, ito naman ma'am, magkano naman po siya? Price po ng mechanical seeder natin is 85,000 po sir. 85,000. At Yes, ang kaganda niya, may gulong pa. Yes sir. So pwede po siyang malipat-lipat po kung saan pwede may available na kuryente. Okay, so yun mga saksid. So ito po yung mga products ni ma'am, no? Yes Na, po. ano, so meron silang transplanter, at kung wala ka pa namang seedbed, at saka ayun, maglalagay ng mga binhi. So ito naman po mga saksid, may manual at merong automatic. Tapos ayun naman po yung sa pag-harrowing tsaka rotavator ma'am, no? Yes so, ito po po sir. yun. Ito po yung dalawa na yun. Okay. So yun ma'am, ito lahat available to ngayon ma'am. Yes sir, available po lahat yung product at units natin po dito sa Cabanatuan po. Cabanatuan. Yes po. So ito ma'am, ito na po yun, no? Yes sir, yan po Nakatipid lahat yung na. stocks namin. Ito yung ready to kakarating na ship. nito. Yes po sir. Yun mga saksi. Ito yung ready to ship na natin. So hindi na kayo mahihirapan, di ba? Pag gumamit kayo nito, sulit na sulit yung nyo, yung pinag-invest, kasi investment yan eh. Yes sir, investment para may magamit sila, yes, no? po. So investment yan na kahit tumagal, ayan, siguro ito matagal to bago masira, kasi kung di mo naman kung iingatan mo naman, di ba ma'am, sa paggamit, Yes, sir. talagang Yes, matagal siya masira. So ayan mga kasaksid, ito yung ating natin. So may dagdag kayo ma'am information para sa ating mga nanonood na mga farmers, mga kasaksid natin. Right. Masasabi ko lang po is kung gusto po nating mag-less po lahat ng labor cost, yun po yung advantage ng lahat ng mga units na nandito po. Malalas po yung labor cost natin, yung tao na gagamitin natin. Kasi sa panahon ngayon, hirapan na po lahat, mostly ng mga landowners natin sa paghahanap kung sino yung magtatanim ng mga palay nila. Kasi isa yun po sa pinakamalaking factor po kasi isang factor din po kasi yun sa kanila kasi hindi nila matatapos kung sila lang yung gagawa po. So, ang advantage po nitong, especially ng transplanter po natin is kahit 3 or 4 na tao lang, pwede na po tayo makatanim, umulan man or umaraw. Depende po sa may-ari po ng unit po. Ganun po sir. So, kailangan lang din po natin mechanized kasi parang medyo late na po tayo sa ibang bansa. Kasi mostly sa kanila, machines na po yung ginagamit nila. So, yun lang po. We Filipinos na dapat maging open-minded po tayo sa mga machines na nakakarating dito sa ating bansa. Yun lang po, sir. Ayun, sige ma'am, salamat. Pero ito ma'am, last question, kasama na ba itong seedbed na pagbibili sila, for example, itong manual, or bibilihin din nila? Iba yung price din po, sir. Iba na yung price. Yes po. Pag sa inyo bibili ng seedbed ma'am, magkano? Anong ibig sabihin nyo na seedbed, sir? Itong pagpupunla po? Or seedling trays? Yung seedling trays. Seedling trays po tawag. Trays. Yes po. Okay. Seedling trays po, sir, is 75 pesos each po. Okay. So, tapos yung kailangan natin sa 1 hectare is around 300 to 400 seedling trays ang magagamit po. So, kailangan dapat meron silang 300 dapat naka-prepare, no? Yes sa isang po. Good for 1 hectare. Pero may naman po tayo, sir, para medyo mas makales yung farmer natin. Kasi medyo kung like, pwede po natin gamitin yung traditional method po using dapog method. If ever po, hindi, medyo, ang iba kasi medyo pricey sa kanila yung seedling trays. Medyo marami kasi yung nagagamit within 1 hectare. So, pwede po natin gamitin yung double mulching technique po. Dapog method po yung tawag doon.
maglalagay lang po tayo ng plastic mold sa field natin, tsaka doon na po tayo gagawa ng punla, sir. Talaga. Yes po. Parang alternative po siya pag medyo di kaya yung seedling trays. Yes po, sir. So may naituturo naman sa iba ata, ma'am, alam naman siguro nila yung dapog technique, no? Yes po. Alam na po ng mga farmers yun, sir. Pag hindi, ma'am, pwede ba sila magpaturo sa inyo, ma'am? Yes po, pwede po, sir. Pwede po kaming mag-offer ng videos, or if ever pupunta sila dito sa store, pwede po namin silang turuan kung paano po gawin yun. Magdapog technique. Yes po. Ayun, mga kasaksid, completos Ricardos, di ba? Meron ka ng meron ka ng gamit, natuto ka pa kung di ka pa marunong yes, tapong technique. Okay. Then, so, yun. Dagdag na kaalaman lang din po, sir, na ang ilalagay natin na seeds sa every seedling trays na ganitong size po is mga around 75 to 100 grams per tray po in 1 hectare. So, mga kailangan natin ng 35 to 40 kilograms if hybrid po yung gagamitin natin. Tsaka, depende na po kung sa inbreed. Mostly kasi sa amin is 50 kilograms lang. Pero, some of the farmers, ginagamit nila is, 80 grams po pag inbreed sila. Yun lang po, sir. Per tray, kung 80 kilograms, sir, pala sa inbreed in 1 hectare. So, kung inbreed po, mga around po siya, sir, mga 100 to 135 kilograms po per seedling trays. Ay, okay. Kasi meron kasi siyang mga pagitan. Kasi yung iba kasi parang yung paglipat tanim lang, mama, ang recommendation ng iba is nasa 18 pag hybrid, 18 kilos. Yes po, 18 kilos po. Yes, pero po, pag inbreed naman, 40. 40, yes 40. Po. So dito, pag hybrid po, sir, 35 to 40 kilograms po kami, sir. Yes po. Okay. Kaya po 300 to 400 kilogram 300 to 400 seedling trays po yung kailangan, kasi nilalagay na lang namin para na 100 grams per tray para po medyo less po yung natin, sir, yung missing hills, tinatawag ng missing hills. Medyo po. Yes po. Kasi di naman natin masisisi yung unit pag pag kukuha siya ng yung seedbed preparation natin is hindi okay. Kasi minsan po nasisisi po yung unit. Kasi pag wala daw natatanim, wala naman tong dapat lang kasi wag sisihin yung iba kasi nagsinisisi nila yung paano nila sinisisi, ma'am? Like marami daw pong missing hills, then hindi naman po yun, kasi ang pinaka crucial stage po para sa amin, sir, is yung seedbed preparation po talaga. Kasi kung yung nasa seedbed preparation mo, yun lang din yung kukunin talaga ng transplanter na itatanim niya po. Kung ano yung nasa seedbed mo. Yes po. So, tao din kasi yung gumagawa, so, ng seedbed natin. So, hindi po pag mali ang preparation nila sa seedbed? Yes po, sir. Yun po talaga yung isa sa pinaka-crucial stage po talaga, sir. Nila. So, kailangan preparado yung kanilang pag-seedbed. Seedbed po talaga, sir. Tsaka, din po, sir, may factor din po yung land preparation natin sa pag-operate. Kasi pag medyo tuyo din po yung lupa natin, sir, parang hindi po smooth yung takbo ng unit natin. So, advice din po natin, sir, na pag before transplanting po, may tubig po talaga konti, kahit mga 1 inch lang yung bukid natin. Para siya yung nagsisilbing parang oil ng tawag dito. Para mabilis niyang maibaon yung Yes po, sir. Para din po smooth din po yung takbo ng unit natin, sir. Para smooth din yung takbo ng unit. Yes po. Okay, yun mga kasaksid. So, dapat naka-preparation na yung ninyo. Ilan days, ma'am, bago ilagay dito sa sa amin, sir, mga 15 to 18 days po. Pwede na. Pero po namin is pwede po kaming nagbe-base kami sa seedling height po. Mga around 20 cm po, kahit ilang days na po yun, pwede na po siyang itanim. Basta 20 cm po. Yes, seedling height. Ganun po. Para talagang maayos yung paglalagay, niya, ma'am, no? Yes, sir. Kasi pag medyo mahaba din po kasi, sir, parang kung pagtanim niya, parang nakahiga na po yung seedlings natin. Kasi ang advantage po ng 20 cm is parang nakatayo po talaga siya pag itatanim na siya ng unit. So yun, 20 cm or 20 to 21, gano'n? O 20 lang talaga? 20 to 21, sir, basta. Gano'n. 20, kahit sumubra ng isa. Konti lang po, opo.
Okay. Pwede na po siyang itanim. Pwede na siyang itanim. So pag ganun ma'am, 'di ba, malaki-laki yung kailangan nila na kasi 30 to 40 sa hybrid, no? Yes po. Siyempre automatic 'yun, yung distance, walang kumbaga walang sayang na space. Yes po, sir. Sa kanilang taniman. Opo. Kaasahan nila, siyempre pag marami kang tinanim, marami kang aanihin. Yes po. Tama, ma'am, no? Yes po, sir. May mga nakapag-testify na gumamit dito, ma'am, na yung nila okay na okay sila sa paggamit. Yes po. Mostly feedback clients po talaga, sir, is ang sabi po nila is malaking tulong daw po talaga sa kanilang pagbubukid kasi na-less yung labor nila, yung kailangan nilang tao, na-less din yung gasto nila kasi 3 or 4 na tao lang yung kailangan po, sir, talaga dito. Kahit 2 operator na tagapalit, just yung taga-load lang po talaga taga-load ng seedling trays. Yan po. Tas practice lang po talaga yung kailangan dito, sir, lahat. Practice, yes, para gumanda yung paglalagay ng ano niya. Yes po, sir. Saan nga ulit yung nito, ma'am, yung tumutusok ng ganyan? Ito po, sir. Ito po yung planting fork niya, sir. Ito po yun. Ito. Ito po. Ito yung maghahawak ng ma'am, no? Ito yung bumubunot, kumukuha, sir. Tas ito naman yung na to is yun yung tumutulak para maitusok yung tanim natin, sir. Yung tanim natin. Ayos. So yun mga kasaksid, at syempre pag may mga katanungan kayo, ito na lang, ito yung number, ma'am, no? Yes, na pwede nilang tawagan. Ayan, tawagan nyo lang po itong number na to kung may katanungan, kung gusto nyo umorder. So meron sila sa Cagayan de Oro at dito sa Cabanatuan. Anong barangay nga ulit dito, ma'am? Barangay Talipa, Felipe Vergara Highway, Barangay Talipapa, Cabanatuan City. Cabanatuan City. Yes. At sa Google Map. Kasi yes. Meron po sa Google Maps, sir. Link ko lang sa Google Map, i-click nyo lang yon, ida-direct na kagad kayo dito mismo. Opo, sir. Sige, ma'am, maraming salamat, ma'am, sa pag-share sa amin ng inyong mga products. Malaking may tutulong sa ating mga kamagsasaka na nahihirapan, lalo na sa mga upland, di ba? Upland, pwede rin, ma'am, kasi di ba, katulad ng mga rice terraces, di ba? Pwede. So, pwede upland, and sa lowland, pwede itong mga succeed. So, yun, thank you po ulit, ma'am. God bless. Sige, sir, thank you. God bless.